Hello mga magandang araw. Meron palang nagtanong sa akin at ito yung tanong niya. Ano pong experience nyo during enrollment? Like sabi daw po may mga courses na nauubos agad like BSB, HRMOUS. Din po kasi kinuha ko at ano pong mga payo nyo sa mga student, mama at same time housewife, paano nyo po ma-manage yung time? Thank you po sa tanong nyo and maganda din siyang pag-usapan for today's video. Char! Ang routine namin dito sa bahay ay yung asawa ko yung nagluluto sa umaga. Tapos every Monday, meron talaga akong pasok niyan. So, ito yung schedule ko. Ngayong third year, second sem, 8 subject in total yung meron ako. Pero sa 8 subjects na yon, nahati siya sa 2. Meron tayong tinatawag na cycle 1 and cycle 2. Every other Monday, meron kaming pasok. For example, sa OD at saka sa thesis, ito yung schedule ko. Nag-start yung second sem ng February 23 at matatapos yon ng June 1, 2026 this year. Lapit na nga tayo sa katotohanan at konting kembot na lang, mamarcha na tayo. Wow! So, ano nga ba ang experience ko during enrollment? Year 2023 nga ako nag-apply at sa batch namin ay online enrollment lahat. Naalala ko pa nga nun dahil nagkakaubusan sa weekend slot, ang napili ko ay weekdays na lang para lang makapasok at magkaroon ng opportunity na makapag-aral ulit. Nagkaubusan kasi ng slot sa weekend. Sa totoo lang, gusto ko sana weekend kasi ang akala ko mahirap nga yung mag-aral lalo na kung weekdays dahil may pasok yung asawa ko. Wala kasi akong idea kung ano yung magiging process dito and kung paano yung routine ko kasi nga nanay na ako at the same time may side hustle pa ako that time. Nagtitinda rin kasi ako ng mga damit online. Pero good thing pala na weekdays yung pinili ko kasi sobrang flexible at pagdating ng weekend nakakapag-bonding pa kaming pamilya kasi wala akong pasok ng weekend. At kapag weekdays hindi naman din sobrang hirap kasi hinahati nga yung subject namin sa 4. Kaya sa Monday, 4 na subject lang yung papasukan ko. At sobrang flexible din naman nila kasi yung ibang teacher ay napaka-accommodating at very sila tawag dito, may consideration. Ano nga bang maipapayo ko? So, sa mga future or kapwa ko nanay na currently or gustong mag-aral sa PUP o US like me, na may mga side hustle din, ito lang yung maipapayo ko. Una, magkaroon kayo ng sariling tracker. Ako, ito yung ginamit ko. Ilalagay ko na lang sa taas yung itsura niya. Sobrang malaking bagay ito kasi nakikita mo lahat ng schedule mo in one place. Alam mo kung ano yung mga kailangan mong gawin at kung ano yung mga hindi mo pa nagagawa. Kasi alam naman natin bilang isang nanay, multitasker tayo at ang dami nating iniisip araw-araw kagaya ng kung anong uulamin at so on and so forth. Lasan talaga may nakakalimutan tayong deadlines or tasks kaya malaking tulong na meron kang tracker na babalikan mo anytime para din kasi itong magiging guide mo throughout your academic journey dito sa PUP Open University. Pangalawa naman is yung time management. Sobrang importante nito kasi kung hindi mo siya may establish, mapapansin mo na kung kailan deadline na, saka ka palang kikilos. So, ang ending, either hindi mo maipapasa on time or hindi maganda yung quality ng output mo. Minsan, mali-mali pa. Sa amin, gumagamit kami ng isang website for submissions. Ang tawag doon ay Imabini Portal. Since sobrang dami ng students na gumagamit nito, hindi lang OUS kundi pati regular students, may times na mabagal talaga siya or nagda-down yung site. Kaya advice ko talaga, kapag may binigay na assignment or deadline si prof, gawin mo na agad. Huwag mo nang intayin yung last minute kasi kapag sabay-sabay na kayong mag-submit, baka hindi ka makapagpasa on time. So, ang kalaban talaga natin dito ay procrastination. So, hanggat may time ka pa, gawin mo na. Future self mo ang magpapasalamat sa'yo. Kaya kung gusto mo rin mag-aral, baka sign mo na to. So, ayun lang. Thank you for watching. Sana umabot kayo hanggang dito. Paalam po. Ingat ng lahat.